Isang daigdig na nagsasabing dahan-dahanin ang pagpapakasakit magmadali at lumahok sa walang higit na labanan. Para sa lahat ng nais natin isinisigaw, ang galipunan na ang tagumpay ay para lamang sa mga nagsusunog ng kanilang sarili sa pagsulong ng kanilang mga pangarap. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga sinaunang Stoic ay nakatuklas ng isang bagay na ganap na naiba? Paano kung ang lihim sa pagkatupad ng lahat ng iyong nais ay hindi matatagpuan sa magulong na pagkilos, kundi sa malalim na kapayapaan ng pagpapaubosa? Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Imperyong Romano, ay sumulat sa kanyang personal na talarawan. Limitahan ang iyong sarili sa kasalukuyan. Naunawaan niya na kapag tayo'y tumigil sa pakikipagbaka sa agos ng buhay at nagsimulang sumabay dito, ang mga himala ay nagsisimulang maganap. Ang mga Stoic ay hindi mga pasyadong mangangarap. Sila ay mga mandirigmang nananaig sa pamamagitan ng karunungan. Hindi dahas, pag-isipan ng tubig sa isang sandali. Hindi ito nakikipagbaka sa mga batong nasa kanyang landas. Sa halip, ito'y dumadaloy sa paligid nito, sa ibabaw nito, sa pamamagitan nito, at sa huli, ito ang humuhubog sa buong tanawin. Ito ang kapangyarihan ng nakaka-relax na intensyon. Ang kakayahang hawakan ng magaan ang iyong mga naisin habang nagtitiwala sa natural na pagkakabitan ng mga bagay na dalhin ang mga ito sa katuparan. Kapag ikaw ay palaging na-stress tungkol sa iyong mga layunin, kapag kumakapit ka ng napakahigpit sa mga kahihinatnan na ang iyong mga buko ay nagkukulay puti, ikaw ay aktwal na itinutulak palayo ang mismong mga bagay na iyong pinakanais. Ang pagkabalisa ay lumilikha ng paglaban, at ang paglaban ay humahadlang sa daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Naunawaan ng mga Stoic na ang ating kawalan ng pag-asa ay madalas na nagiging pinakamalaking hadlang sa pagitan natin at ng ating mga pangarap. Ngunit narito kung saan ito nagiging maganda. Kapag ikaw ay tunay na nakarelax sa iyong mga naisin, kapag ikaw ay nakahanay sa natural na ritmo ng pag-iral, ikaw ay naging magnetiko sa mga oportunidad. Nagsisimula kang mapansin ang mga pintuang lagi namang bukas ngunit hindi nakikita ng iyong namimighating isip. Nagsisimula kang makaakit ng tamang mga tao, pangyayari, at mga mapagkukunan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang kalmado at tiwala na nagsasabi sa universo na handa ka ng tumanggap. Ito ay hindi tungkol sa pagiging tamad o pagsuko sa iyong mga pangarap. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng kaibahan sa pagitan ng madaling pagkilos at nakakapagod na pakikibaka. Ito ay tungkol sa pag-aaral na magtanim ng mga binhi, ng may intensyon, at pagkatapos ay magtiwala sa lupa, ulan, at araw na gawin ang kanilang gawain. Tinawag ito ng mga Stoic na amor fatita, pag-ibig sa kapalaran. Ang malalim na pagtanggap na ang lahat ay umuunlad ng eksakto sa nararapat. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang 10 malalim na simulain ng Stoic na magbabago kung paano mo lapitan ang pagkatupad. Ang mga ito ay hindi lamang mga teorya. Sila ay praktikal na karunungan na sinubok ng libu-libong taon ng karanasan ng tao. Ang bawat prinsipyo ay magpapakita sa iyo kung paano pakawalan ang tensyon na humahadlang sa iyong mga biyaya at humakbang sa kalagayan ng daloy kung saan ang mga himala ay nagiging natural. Bago tayo sumisid sa malalim na karunungang ito na nagbabago ng buhay, kailangan kong gawin mo ang isang bagay. Pindutin ang like button ngayon. Ipinapaalam nito sa akin na handa ka para sa pagbabago. Kung nagsasalita ito sa iyo, itype ito sa mga komento upang itanim ito sa iyong puso. Kapag ako'y nakarelax, ang buhay ay dumadaloy sa akin. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangang marinig ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel na ito dahil nagsisimula pa lamang tayo sa paglalakbay na ito ng magkasama at mangyaring huwag laktawan ang anumang bahagi ng video na ito. First, ang sining ng paglalayong nais, detached desire. Narito ang parado na nagpapaloko sa karamihan ng tao. Mas desperado mong gustuhin ang isang bagay, mas parang ito'y nakakawala mula sa iyo. Ngunit ang mga Stoic ay nakadiskubre ng isang revolusyonaryong bagay tungkol sa pagnanasa ng tao na ang modernong psikolohiya ay nagsisimula pa lamang maunawaan. Si Epictetus, na mula sa pagkaalipin ay naging isa sa pinakadakilang pilosopo sa kasaysayan, ay nagturo. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng kakaunting pagnanasa. Ito ay hindi tungkol sa pagsuko sa iyong mga pangarap. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kaibahan sa pagitan ng pagkagusto sa isang bagay at pangangailangan dito. Kapag kailangan mo ang isang bagay, lumilikha ka ng kawalan ng pag-asa. Kapag gusto mo ang isang bagay habang ikaw ay ganap na ayos kahit wala ito, lumilikha ka ng magnetismo.
Isipin ang mga tao sa iyong buhay na tila walang hirap na naakit ang gusto nila. Hindi sila ang mga palaging nagsasalita tungkol sa kanilang kakulangan o nagpo-post ng desperadong mga pahayag sa social media. Sila ang mga magaanang paghawak sa kanilang mga naisin, parang paru-parong nagpapahinga sa kanilang palad. Nais nilang mangyari ang magagandang bagay, ngunit hindi nila tinutukoy ang kanilang halaga batay sa kung ang mga bagay na iyon ay dumating sa kanilang oras. Ito ang tinawag ng mga Stoic na preferred indifference. O, mas gusto mong magkaroon ng tagumpay, pag-ibig at kasaganaan, ngunit ang iyong panloob na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga ito. Ang iyong kaligayahan ay hindi binibilanggo ng panlabas na kalagayan. Lumilikha ito ng isang malakas na enerhiya na aktwal na gumaganyak ng mga oportunidad patungo sa iyo dahil ang mga tao at ang universo mismo ay naaakit sa mga hindi nangangailangan. Kapag nagsasanay ka ng paglalayong nais, titigil ka sa pagpapadala ng desperadong enerhiya na nagtataboy sa gusto mo. Sa halip magsisimula kang gumalaw mula sa isang lugar ng kasaganaan kahit na bago pa dumating ang mga pisikal na pagkatupad. Magsisimula kang gumawa ng mga desisyon mula sa kumpiyansa sa halip na takot at ang mga desisyong tiwala ay halos palaging humahantong sa mas mahusay na mga kinalabasan. Nangyayari ang mahika kapag nasabi mo, gusto kong mangyari ito. At gumagawa ako ng inspirasyong aksyon patungo dito, ngunit ako ay tunay na ayos kahit hindi ito mangyari ng eksakto sa inaakala ko. Hindi ito pagsuko, ito ay pagtanda. Ito ay pag-unawa na ang universo ay kadalasang may mas mahusay na bagay sa isip kaysa sa kung ano ang makikita ng iyong limitadong pananaw. Magsanay ito ngayon. Hawakan ang iyong pinakamalaking nais sa iyong isip pagkatapos ay huminga ng malalim at sabihin, ito o mas mainam. Pakiramdam kung paano pinalalabas nito ang presyon at nagbubukas ng walang hanggang mga posibilidad. Hayaan itong pumasok sa iyong kaluluwa at ilagay ito sa mga komento kung nakikita mo ito.